Ang tatalakayin naman natin sa video na to guys, no, ito namang calmness or in Tagalog, pagkamahinahon or pagiging kalmado, no. Kasi guys, no, napaka-importante talaga na sa oras ng kaguluhan sa buhay natin, sa oras ng kahirapan na kinasasangkutan natin, ay panatilihin natin itong pagiging kalmado natin, no? Kasi maraming benefits ang hatid nitong pagiging kalmado natin, no? Pero bago ang lahat guys, no, alamin muna natin sa video ito, ano nga ba ang kahulugan ng salitang calmness or pagiging kalmado, no? Ang salitang calmness guys ay ito yung kakayahan natin bilang isang tao na panatilihing may clarity of mind or panatilihin nating malinaw ang pag-iisip natin, panatilihin nating may open mind tayo, panatilihin nating may strong heart tayo sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kahirapan or kung ano man yung dinadanas natin na pagsubok sa buhay natin, no? Mapanatili natin itong pagiging kalmado natin, at itong pagiging kalmado natin ay tinatawag siyang superpower, no? Kasi alam naman natin guys na ang mundo na ginagalawan natin ay magulo na mundo. Kung baga, maraming kaguluhan na nagaganap sa mundong ito, no? Maraming kaguluhan na nangyayari sa paligid natin, 'di ba? Tsaka ang mga kaguluhan na ito, ang mga pangyayaring hindi maganda sa mundong ito ay nakakalula siya, overwhelming siya. At tsaka hindi lahat ng tao guys ay kayang manatiling kalmado kapag sila ay dumadanas na ng kaguluhan, dumadanas na ng kahirapan sa buhay nila. Kasi kadalasan talaga, aminin man natin o hindi, ang reaksyon ng kadalasan sa atin kapag nakakaranas tayo ng trouble, nakakaranas tayo ng difficulty sa buhay natin, ay nagpapanik tayo. Kumbaga natataranta tayo kaagad, no? Kasi yan talaga ang normal na reaksyon ng tao, no? Pero dapat nga ba tayong magpanik, no? Kasi guys, no, pag nagpanik tayo, ang mangyayari sa atin, ang utak natin ay ma-misinterpret niya yung pangyayari sa paligid natin bilang mapanganib, no? So, yung reaksyon natin na yon na nagpanik tayo, yun ang mag-trigger sa utak natin para mag-release siya ng stress hormones, no? At ang stress hormones na yun, at kapag nag-release siya ng stress hormones, yun ang magiging dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng kaba, nakakaramdam tayo ng panginginig or pangangatog, nakakaramdam tayo ng kabog sa dibdib natin, nakakaramdam tayo ng parang hinahabol natin yung hininga natin, nakakaramdam tayo ng pinagpapawisan tayo ng sobrang lamig, no? Yun ang dahilan kung bakit nararamdaman natin ito kapag yung utak natin nag-release ng stress hormones. Kaya hindi talaga magandang magpanik tayo under trouble, magpanik tayo under pressure. Mas piliin natin na manatiling kalmado, no? Kasi guys, no, ang kakayahan natin na ito na natili tayong kalmado under pressure, siyang maglilid sa atin para magkaroon tayo ng clarity of mind. At yung clarity of mind natin ay maglilid naman sa atin para magkaroon tayo ng magandang desisyon sa buhay natin, di ba? Sa kabila ng kaguluhan na dinadanas natin, kung tayo man may kinasasangkutan na kaguluhan or may kinasasangkutan na kahirapan sa buhay natin, or tayo ay nakaka-experience ng kahirapan sa buhay natin, kapag tayo kalmado, makakapag-isip tayo ng tama, 'di ba? Makapag-desisyon tayo ng tama kung ano ang gagawin nating aksyon, kung ano ang gagawin nating solusyon para maialis natin yung sarili natin sa kaguluhan na 'yon, para maialis natin yung sarili natin sa kahirapan na 'yon, no? Sa halip na mag-focus tayo doon sa kaguluhan, sa halip na mag-focus tayo sa kahirapan, mas piliin natin na mag-focus doon sa solusyon, 'di ba? Makakagawa tayo ng magandang aksyon na pwedeng maging solusyon doon sa problema na kinasasangkutan natin na yun, no? Kaya mas maganda talaga na piliin natin or manatili tayong kalmado under pressure, kasi ang pagiging kalmado natin, yan ang source of strength natin sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng ng kaguluhan na kinasasangkutan natin. Kung tayo ay kalmado pa rin, ay may lakas pa rin tayo para magpatuloy sa buhay, no? Kung ano man yung mga inaumpisahan natin gawin sa buhay natin, kung ano man yung mga ginagawa natin sa buhay natin, magkaroon pa rin tayo ng lakas. Kaya source of strength siya, no? Kaya mas piliin natin guys na manatiling kalmado, di ba? Kaysa magpanik tayo, no? Na wala namang maitutulong yung pagpapanik natin para mabago natin ang mga sitwasyon na kinasasangkutan natin, no? Kasi ano ang sabi sa atin sa Bible, no? Sabi sa Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Ibig sabihin, no? Sabi ni God dito, manahimik daw tayo. Ibig sabihin, huwag tayong magpanik. Kumbaga, mag-relax lang tayo, no? Dapat malaman natin na Diyos siya.
Ang dapat nating gawin, ipag-pray natin kung ano man yung mga kaguluhan, kung ano man yung mga kahirapan na kinabibilangan or kinasasangkutan natin, ay itaas natin sa Diyos, ipag-pray natin. Dapat alam natin na siya ay Diyos, wala siyang hindi kayang gawin, hindi limited ang kakayahan niya, hindi limited ang kapangyarihan niya. Anong sabi niya? I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Nangingibabaw siya sa lahat ng bansa, nangingibabaw siya sa lupa, 'di ba? Kumbaga, dapat alam natin kung ano ang kakayahan ni God. Alam natin kung ano ang authority niya sa mundong ito. Diyos siya. Mas mataas siya kaysa lahat. Huwag nating kakalimutan na sa oras ng kagipitan natin, sa oras ng kahirapan natin, sa oras ng kaguluhan sa buhay natin, may Diyos na nakahandang tumulong sa atin. Mayroon tayong kakampi, 'di ba? Kung tayo ay magdasal, kung tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, nakahanda si God na tulungan tayo. At saka nakasaad pa yan dito sa Psalm chapter 46 verse 1 naman, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Diba? Malinaw lamang na nakasaad dito, ang Diyos nga, siya ang kanlungan natin, no? Sa oras ng kahirapan sa buhay natin, sa oras ng pangangailangan natin, si God ang kanlungan natin, siya ang lakas natin. At saka nakasaad dito, siya daw ang makakatulong sa atin in times of trouble. Diba? Wala na tayong ibang mahihinga ng tulong. Si God lang kasi napaka-faithful niya. As in, kung ano man yung sinabi niya dito sa Bible, gagawin at gagawin niya. Kaya huwag tayong mag-atubili na lumapit kay God. Diba? Huwag tayong mahihiya na humingi ng tulong sa Kanya dahil siya lang ang pwedeng makatulong sa atin sa oras ng kagipitan natin na yun, sa oras ng kaguluhan sa buhay natin, sa oras ng kahirapan sa buhay natin. May Diyos na nakahandang tumulong sa atin. Huwag nating kalimutan si God dahil nakasaad sa scripture niya, panghawakan natin yung scripture niya dahil faithful God yan. Lahat gagawin niya kung ano yung nakasulat dito. At saka, sabi din dito sa Psalm chapter 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Diba? Nakasaad nga dito na anong kaguluhan pa man yung kinasasangkutan mo, kung nasa pinakamadilim na bahagi ka man ng buhay mo, huwag kang matatakot. Dahil ang Diyos na nasa iyo, kasama mo ang Diyos, bibigyan ka niyang kaginhawaan, basta huwag mo siyang kalimutan. Magdasal ka sa Kanya, lumapit ka, humingi ka ng tulong, humingi ka ng guidance, humingi ka ng protection, nandyan si God, diba? Tapos, sabi rin sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Ito yung pinag-uutos sa atin ni Jesus Christ na huwag nating hayaan na yung puso natin ay matrouble. Ibig sabihin, sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kagipitan sa buhay natin, sa oras ng kahirapan na na-experience natin, huwag nating hayaan yung puso natin na makaramdam ng takot. Huwag nating hayaan na makaramdam ng pagkaduwag yung puso natin. Huwag nating hayaan na makaramdam tayo ng worries. Kasi kapag nangyari na naramdaman mo itong mga hindi magandang pakiramdam na ito, ay makakadistract sa'yo yan, di ba? Para hindi ka magkaroon ng clarity of mind, mawawalan ka ng focus kapag ganito ang naramdaman mo. Kaya pinag-uutos sa atin na huwag nating hayaan na matrouble yung puso natin. Ang sabi dito, believe in God, believe also in me. Dapat nga ay maging confident tayo sa pananampalataya o paniniwala natin sa Diyos na sa oras nga ng kaguluhan sa buhay natin, may Diyos tayong kasama, may Diyos na tutulong sa atin, no? Magkaroon tayo ng pananampalataya at panghawakan natin yung mga salita ng Diyos, mag-rely tayo sa Kanya at ipagpatuloy natin yung buhay natin, di ba? Magkaroon tayo ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos para magpatuloy tayo sa buhay natin. Huwag tayong maduwag sa mga hindi magagandang nangyayari sa atin. Huwag tayong matakot sa kung ano man yung mga na-experience natin, di ba? Paghawakan natin yung mga salita ng Diyos sa scripture at saka mag-rely tayo sa Kanya, di ba? Lumapit tayo sa Kanya para may pagpatuloy natin yung buhay natin, magkaroon tayo ng lakas kasi nakasaad sa Bible, siya ang lakas natin, palalakasin niya tayo. So, kapag nangyari yun na pinalakas tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng lakas para magpatuloy tayo sa buhay sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng kahirapan na dinadanas natin sa buhay natin, no? Kaya mas panatilihin natin, mas piliin natin na manatiling kalmado under pressure kasi maraming benefits na hatid ang pagiging kalmado natin, no? So, alamin natin dito guys, no, ano nga ba ang benefits na makukuha natin kapag mas pinili nating maging kalmado sa kabila ng kaguluhan at kahirapan sa buhay natin, no? Number 1 na talaga dyan
Ang pagiging kalmado natin guys ay maglilid sa atin ito para madagdagan yung focus natin at productivity natin sa sarili natin, no? Kasi ang mga tao na kalmado ay sila yung may clarity of mind, sila yung mga tao na nakakapag-focus sila sa kung ano man yung mga halimbawa kayo ay mga empleyado, nagtatrabaho. Ang mga taong kalmado under pressure, sila yung mga tao na may kakayahan na makapag-focus pa rin sa kung ano man yung task sa kanila ng company, no? Kung baga, mas magiging maganda ang outcome ninyo kasi nga may focus kayo, di ba? Nakaka-concentrate kayo sa mga ginagawa nyo. So, ang magiging resulta nun, magiging maganda ang kalalabasan ng trabaho nyo, di ba? Ng gawa nyo. At saka, mas magiging productive kayo, di ba? Mas magiging productive kayo. Maiwasan nyo yung magkamali-mali sa mga gawain ninyo o sa task ninyo kasi nga, may clarity of mind kayo, malinaw ang pag-iisip ninyo kasi kalmado kayo under pressure, di ba? Kaya yan ang number 1 na benefit na makukuha natin kapag tayo ay kalmado, di ba? Saka number 2 naman na benefits na makukuha natin kapag kalmado tayo ay makakapag-improve siya ng decision making, di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, ang mga tao na kalmado, sila yung may kakayahan na malinaw pa rin ang pag-iisip nila, di ba? Kumbaga, hindi sila nababother or hindi sila nagpa-apekto sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay nila. Yun ang maglilid sa kanila para magkaroon sila ng magandang mga decisions, mga better decision making sa buhay nila, no? Yan ang number 2 na benefit na makukuha natin kapag kalmado tayo. At saka, number 3 naman na benefit na makukuha natin sa pagiging kalmado natin ay magkaroon ka ng stronger relationships. Ibig sabihin, mas pagtibayin nito yung relasyon mo sa kapwa mo. Kasi, kapag ikaw kalmado ka, di ba, kalmado ang isip mo, ikaw yung may kakayahan para makapag-communicate ng maayos sa kapwa mo, no? Makapagbigay ka sa kanila ng magandang mga advices, or ikaw yung may kakayahan na makaunawa sa kanila, ikaw yung may kakayahan na makinig sa kanila kung ano man yung pinagdadaanan nila, ikaw yung may kakayahan na makiramay sa kanila sa mga pinagdadaanan nila kasi may clarity of mind ka, may focus of mind ka, ikaw yung tao na may kakayahan na gumawa nun, kaya ang mangyayari, mas magkaroon ka ng stronger relationship sa kapwa mo, no? At saka, pang-apat naman na benefits na makukuha natin kapag tayo ay kalmado, makakapag-reduce siya ng stress at saka anxiety kasi tulad ng sinabi ko, kapag kalmado ka, under pressure, ang utak mo ay hindi magre-release ng stress hormones, kumbaga magiging stress-free ka, di ba? Magiging maayos yung health mo kasi hindi maglalabas ng stress hormones yung utak mo kapag kalmado ka. Kaya ang ma-experience mo, maganda ang pakiramdam mo kasi hindi mo ma-experience kailanman yung stress at saka anxiety na ito kapag pinanitili mong kalmado yung sarili mo under pressure, di ba? Ang 5 naman na benefits na makukuha mo kapag ikaw ay kalmado ay nakakapag-increase siya ng resilience, no? Kumbaga, mas patatagin ka pa nitong pagiging kalmado mo, mas pagtibayin ka pa niya kasi ang mga tao na kalmado, sila yung may kakayahan na mag-bounce back, di ba? Sila yung may kakayahan na makabangon or makabawi sa kung ano man yung mga setbacks na pinagdadaanan nila sa buhay nila kasi mas matibay na ang loob nila dahil napagtagumpayan nila or na-overcome nila kung ano man yung mga kahirapan, kung ano man yung mga kaguluhan or kung ano man yung mga kagipitan na na-experience nila sa buhay nila, na-overcome nila. Kaya kapag sila ay nakapag-bounce back or nakabawi or nakabangon sa mga setbacks na pinagdadaanan nila, mas matatag na sila sa susunod, di ba? Mas matibay na sila kasi napagtagumpayan nila, na-overcome nila yun, di ba? At saka, number 6 naman na benefit na makukuha natin kapag kalmado tayo, magkaroon tayo ng better health, di ba? Mag-benefit yung health natin emotionally, mentally, at saka physically, no? Hindi tayo magkaroon ng mga chronic stress na yan, hindi tayo makakaramdam ng anxieties na yan. So, magiging maganda ang health natin, di ba? At saka, pang-7 naman na benefits na makukuha natin kapag kalmado tayo ay nakakapagdagdag siya ng creativity natin, no? Kasi, syempre, ang mga tao na kalmado, di ba, may focus of mind ka, nag-i-explore yung mindset mo, di ba? May clarity of mind ka, may focus of mind ka sa kung ano man yung ginagawa mo, nakaka-concentrate ka. Sila yung mga tao na na-i-explore nila yung mind nila. So, kung ano man yung ginagawa nila, kung may mga
pinagkakaabalahan man sila sa buhay nila ay magiging mas creative sila, magiging mas malikhain sila kasi gumagana ang utak nila dahil malinaw ang pag-iisip nila, walang gumugulo sa isipan nila, no? Magiging mas creative sila para mas mapahusay pa nila or mapaganda pa nila kung ano man yung mga ginagawa nila sa buhay nila, no? At saka pangwalo naman na benefits na makukuha natin sa pagiging kalmado natin ay mas magiging effective tayo pagdating sa communication kasi ang mga tao na kalmado ay sila yung may malinaw na pag-iisip, no? Kung baga pagdating sa pakikipag-usap sa kapwa mo, ikaw yung may kakayahan para makipag-usap ng maayos kasi nga malinaw ang pag-iisip mo, ikaw yung may kakayahan para magkaroon ng magandang conversation sa kapwa mo dahil nga malinaw ang pag-iisip mo, may clarity of mind ka, di ba? Kaya kayo guys na mahilig magpanik kapag may mga kinakasangkutan na kabuluhan or may pinagdadaanan na kahirapan, baguhin nyo na yung pananaw nyo na yan guys. No? Baguhin nyo na yung pag-uugali nyo na yan kasi ang pagpapanik ay walang maitutulong yan para mabago nyo kung ano ang mga hindi magagandang nangyari sa paligid ninyo. No? Mas lalo nyo pang palalalain yung sitwasyon kasi sa pamamagitan ng pagpapanik ninyo, pwede pang mapahamak ang kalusugan ninyo, di ba? Mentally, emotionally, at saka physically. Kaya mas piliin natin na manatili tayong kalmado. Dapat ay kung tayo man nakakaranas ng kaguluhan, nakakaranas ng kahirapan sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga difficulties, lumapit tayo sa Diyos, no? Ipag-pray natin lahat, itaas natin kay God yan. At saka mas piliin nga natin na manatiling kalmado para focus ang mind natin, no? Makapag-focus tayo doon sa solusyon, makapag-focus tayo sa magandang aksyon na gawin natin, makapag-desisyon tayo ng tama kapag tayo ay may kalmado na pag-iisip, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!